namin dito bilang isang buong pamilya. Amen? Wow, what a blessing. Amen? Doon pa lang sabi ko, Lord, itong Sunday na ito blessed na blessed ako simula pa lang. Parang kumpleto na ang pananambahan. Lalo na't makita mo ang bawat pamilya ng taga-Berean ay sama-samang nananalangin para sa Panginoon. Sama-samang naglilingkod para sa Panginoon. Ako'y natutuwa din, kay Mau, yung nanay niya, sabi niya kanina sa akin, Pastor, lahat ng anak ko, dinala ko na ngayon. Amen. Amen. Praise God. Amen. Saan ba natin dadalhin ang ating mga anak? Mas safe na lugar para sa mga anak natin kung saan nandun ang Panginoon. Amen. Yan ang pinaka-safest place in the world. Yung madala ninyo ang inyong mga anak. At pinakamagandang reward yan sa magulang. Yung magulang na nagdala ng kanilang mga anak sa Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon sa mga magulang na ganyan, like. Amen? Pag magko-comment pa ang Panginoon, wow, ang galing anak ng ginawa mo. Amen? Amen? Church, susunod na linggo, ang pananalangin dito, siguro ganito ang itawag natin. Church Family Altar. Amen? Siguro yun ang itawag natin. Church Family Altar. Next week, ang pananalangin po dito ng 8:30 na pamilya. Amen? Ang Tikal Family. Amen? Pupunta po sila dito ng alas 8:30 kasama ang kanyang mga anak. Amen? Sila'y luluhod at mananalangin. Amen? Amen? Kaya purihin ang Panginoon ngayong umaga. Okay. Every Sunday tayo mag-a-announce para surprise. This morning, ito na po ang pagtatapos ng ating temang overflow ngayong buwan ng November. This morning, we will discuss the life of Job. Bihira sa Kristiyano na hindi alam ang kwento sa buhay ni Job. At kung ikaw ay bisita at nagsisimula pa lamang na matutunan ang Biblia at makilala ang Panginoon, malalaman mo ngayong umaga ang buhay ni Job. From time to time, laging nababanggit ang buhay ni Job. Sa preaching, laging nababanggit ang buhay ni Job. At madalas siguro sabihin natin sa loob ng isang taon, mga 20 beses nababanggit si Job pag sa preaching. Kaya parang meron pa ba at meron pa bang mensahe sa buhay ni Job? Church, meron pa po. Amen? Kaya po tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa opportunity na pinagkaloob mo sa amin to praise your name, to glorify your name. At opportunity sa buhay at kalakasan ay pinagkaloob mo sa amin na may paglingkod ito. Laging opportunity, Panginoon, at maglingkod sa inyo. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang namin. Mangusap ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dalangin namin ang aming bisita, makilala niya kayo na siyang tagapagligtas ng kanyang buhay. Huwag siyang umuwi, Panginoon, ngayong umaga na hindi kayo nakilala ng mas malalim bilang tagapagligtas. Pangunahan niyo kami, Panginoon, sa aming pananambahan ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Upo na po tayo. Church, salamat po sa mga preacher natin ng mga nagdaang linggo. Thank you, preacher. Salamat sa pag-accommodate nyo ng mga Sunday. Amen. Salamat po sa inyo. To God be the glory. Lumalaki na kayo at kung minsan nga sabi ko, ito na ba si Lester? Ito na ba si Junel? Ito na ba si Jaime? Ito na ba si Jonathan? Ito na ba si Ace? Ito na ba si Jilo? Amen? Ito na ba si MJ? Ito na ba si... Wow! Amen? Salamat sa inyo mga kapatid. Salamat dahil willing kayong matrain for the glory of God. This morning, we will discuss, Brother Jaime, 5, 4, yun. Nag-uumapaw sa buhay ni Job.
napakaraming mga bagay na nag-uumapaw sa buhay ni Job. Ngayong umaga, church, handa ba kayong makita, masilip, ma-observe sa ibang anggulo ang buhay ni Job? Okay. Meron po tayong tanong bago natin simulan ang pamahalang salita ng Panginoon. Ito ang tanong. Ano ang pagkatao ni Job? Ano ang pagkatao ni Job? Many of us here, alam ang pagkatao ni Job. Pero minsan pa, meron tayong pupunahin, meron tayong i-observe na talagang pagkatao ni Job. When we say pagkatao, yun talaga siya. Yun talaga yung identity niya. Yun talaga yung karakter niya. As a whole, yung personality niya. Yun talaga si Job. At ngayong umaga, sisimulan natin mga kapatid, yung pagkakilala ng writer o yung sumulat ng Book of Job. Ano ba ang pagkakilala sa pagkatao ni Job sa sumulat ng Book of Job? Job chapter 1 and verse number 1. Sabi ng writer ng Book of Job, there was a man in the land of Uz. Saan po nakatira si Job? Sa Uz. Ito yata yung address na napaka-exit. Saan ka nakatira? Uz. Medyo mahaba pa ngayon sa atin eh. Saan ka nakatira? Sa Malitangtang. Mas malayo at mas maharaming, di ba? Whose name was Job. Meron daw isang tao nakatira sa address na Uz. At ang pangalan niya ay Job. Diba sabi dito, Job. Pero Job po. Amen? Diba po ang Job sa Job. Amen? Okay. And that man, ayan na, inilahad na ng writer ng Book of Job kung sino si Job. And that man, sino man yun? Si Job. And that man was what? Perfect. Ano ko ba walang perfectong tao? Bakit meron? Church, totoo po yun. Ang ibig sabihin po ng perfect dyan, morally and ethically pure. When we say ethics, pure si Job. When we say morality, hindi nangangalo niya si Job. Si Job, hindi siya nag-iisip ng iba sa opposite sex niya. Di ba? Hindi naglalaro ang isip. Hindi nanonood sa internet ng kung ano-anong panoorin. Hindi po ganun si Job. Sabi ng writer, and what? Upright. Matuwid yung kanyang pamumuhay. Hindi lumiliko sa kaliwa, hindi lumiliko sa kanan, kundi landas na matuwid ang kanyang tinatahak. Yan po ang pagkatao ni Job. Pero mga kapatid, hindi doon natapos ang pagkakilala ng writer sa Book of Job. Meron pa siyang idinagdag. And one that feared God, may takot sa Diyos. Mamaya po, explain ko po sa inyo yung sinasabing may takot sa Diyos. Hindi po ito po yung takot na nararamdaman natin na kapag mayroong daga, may ipis, may palaka, may ahas, may ISIS. Hindi po yung takot na yun ang ibig sabihin. Mamaya po, explain ko po sa inyo ang ibig sabihin ng fear sa Diyos. At sabi pa ng gano'n ng Bible, and eschewed evil. Not bubble gum po ito, ano? Eschewed evil. When we say eschewed evil, umiiwas sa masama. Pag inalok mo si Job ng tagay, ng barangay Ginebra, iiwas siya. Are you listening? Yeah. Kapag si Job ay inimbitahan mo para chismisan mo si Job, iiwasan ka ni Job. Yeah. Kapag ang mga barkada ay nandyan, ang mga buhok ay parang palong na ganyan at kulay sisiw ang buhok,
Hindi sasama si Job dyan. Are you listening? Amen. Kapag ang mga ikaw ay hindi tinantanan, ang daming ganon, parang Christmas tree ang tenga, at nakita ni Job, at aayain si Job yan, tatanggihan ni Job yan. Yung ibig sabihin ng he is good, evil. Tumatanggi siya sa sama-sama. O Job, ihira ka, puro ka nalang trabaho, puro ka nalang bahay, mag-good time naman tayo, pumunta naman tayo doon sa pakaisindi. Iiwas po si Job. Alam nyo kami saan, pag wala po akong kasama dyan sa bahay, pumupunta po ang inyong pastor sa pakaisindi. Alam niyo po kung saan? Sa Sibol. Kasi sa Sibol po, mag-kuryente roon, mahina. Patay, simple. Alam niyo po na, no? Umiiwas sa masama. Teachers, kaya mga kapatid, yan po ang pagkatao nito. When we say pagkatao, ay sabihin ito, yun talaga siya. Yun talaga siya. When we say pagkatao, hindi pakitang tao. Iba ang pagkatao sa pakitang tao. When we say pakitang tao, meron kang audience na pinidis mo. Pero pag sinabing pagkatao, Diyos at ikaw yun eh. Yan yung pagkatao. Wala kang ililihim. Pwede kang maglihim sa tao na papakitaan mo lang siya ng magandang bagay, lalo na kapag nanliligaw ka, yung magandang bagay lang siyempre ipapakita mo, yung mga ugali talaga namang kahamaan at lalo kang ibigin. Nililigawan mo, talaga namang nagkaganyan pa kayo, oh. Kasi in love sa'yo eh. Puro pakitang tao eh. No? Kaya sabi ko ba, God, help me. Ginamit pa talaga ang Diyos sa pagpapakitang tao. Pero meron naman talagang totoong gano'n nga. Amen? Na hindi pakitang tao, kundi yun ang kanyang pagka-tao. Church, what do you mean by the word fear? Ang nakalagay sa Bible. The word fear is, sa Hebrew is Yahweh. O Yahweh. Ang ibig sabihin, reverence, honor, and then respect. Sa Tagalog, hindi pag-respeto at pag-galang. May awitin. Ano po yung awitin? I will honor God. Ano masunod na mga with all my heart. I will honor God with all my soul. Ano pa? I will honor God for He is worthy. Yes. For He is worthy. Igagalang ko ang Diyos. Irerespeto ko ang Diyos dahil siya ay worthy. When we say authority, mga kapatid, anumang authority sa balat ng lupa, nangangailangan sila ng respect. Right? Amen? Ang teacher, nangangailangan ng respect ng estudyante. Ang magulang, nangangailangan ng respect ng kanilang mga anak. At kapag ang magulang ay hindi na nire-respeto ng anak, hindi na susundin yung magulang. Right. Nagre-rebelde ang tawag po doon kapag wala na yung respect sa magulang. Are you listening? Amen. Kaya mahalaga talaga, natulong tayo bilang pamilya at church. Dali nyo dito mga anak nyo na matutong respeto sa magulang. Amen? Amen. Ang hirap mga kapatid, binabawal mo na yung anak mo, tinuturuan mo na yung anak mo, ayaw sumunod. Bakit nawala na ang respeto? Pag nawala ang respeto, hindi na rin susunod. Dahil isa sa susi para sumunod ang tao, respect! Amen! Honor! Amen. Ako po, may teacher po ako. Matindi yung organize ng teacher. Yung teacher ko, gusto talaga kami matuto. Matuto, gusto ko tayo. Kaya pag hindi kami gumagawa ng assignment, gaganyan kami. Hanggang matapos ang school. Ang aming subject. Wala nang maganon ako, nadalay ko eh. Kasi bago lang akong pasok ko. Ganun pala galing ko. Kaya, napaganon ako. Hindi ako kumuha.
Buhat ng mga kapatid, pag nagbigay ng assignment yun ang tunay-tunay niya. Grabe sila ang paggalang sa kanya. Pagpasok pa lang niya, tiklop na kaming lahat. Sit-up straight na kami lahat. Kapag may respect, priority mo. Kapag may respect, ito-obey mo. That is the life of truth. Amen. Amen? Amen. Ngayon, ito. Writer yung may sabi, may takot, nag-o-honor ng Diyos si Job. Yung writer ng Book of Job. Pero tingnan natin ang Panginoon. Ano ang sabi kay Job? The Lord said unto Satan, kausap ng Panginoon si Satan, "Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth?" Wala siya katulad sa mundo. Pati hindi, ano? A perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil. Inulit, yun din ang tingin ng Diyos kay Job. Meaning ko sa'yo, ang pagkatao talaga ni Job, yun talaga. Dalawa na ang nagpapakulay. Sa Bible, kapag inuulit, mahalaga. Yes. At yun talaga totoo. Amen? One that feareth God. Sabi ng bisyon, ngayon si Satan, pag tinanong natin si Satan, Satan, ano pagkatao ni Job? Ito, sabi ni Satan. Ano po ba? Amen. Then Satan answered the Lord and said, that Job feared God or not. At nakikita niyo, kung napansin niyo mga kapatid, nawala na yung perfect, nawala na yung upright, nawala na yung skewed, evil. Ano na lang sabi ni Satan? Feared God. Kasi mga kapatid, kapag may takot ka sa Diyos, ino-honor mo ang Diyos, yung takbo na yun, kasabay na yun eh. Ang foundation talaga ng pagkatao ni Job, I will honor God in my life. Amen? Amen. Saan man akong dako naroon, saan man ako pumunta, hindi man ako nakikita ni Mrs., ni Mr., ni Kuya, ni Ate, ni Pastor. Hindi kailangan ni Pastor na magpalipad ng tinatawag na drone para kayo ay videohan ang mga ginagawa ninyo. Are you listening? Kapag mayroong kang paggalang, respeto sa Diyos,